Good day sa inyo mga ka-prospect. Ako po si Coach NJ. Tayo po ay nagbabalik para sa isang play para sa baseline inbound. Pero bago po tayo magsimula, intro po muna. Okay. Ito po yung example natin sa ating baseline inbound. Pero bago po ako magsimula mga ka-prospect, mga coaches dyan na nanonood sa aking channel, palaala lang po, siguraduhan po natin na bago po tayo mag-apply ng isang baseline inbound, ay talagang pinapractice po talaga natin sa ating team practice. Nakadepende po yan sa mga coaches, sa ating mga kaibigang coaches dyan. So, siyempre, it's situational. Kung nagpa-practice pa talaga kayo within 2 seconds, 3 seconds, sa mga ganitong situation, especially pag baseline inbound. So, sa akin naman players, ay mahilig po ako mag-apply ng mga baseline inbound na kailanman ay hindi namin pinagandaan. Pero alam na alam po ito ng mga players ko dahil sinanay ko po sila sa aming practice na more in positioning. Kaya kahit magbigay ako ng actual na hindi namin naprapraktisan, alam na nila kung paano ito susundin dahil alam nila paano yung ruling o paano nila pinapakinggan yung explanation ko pagdating sa baseline inbound. So depende po talaga yan kung ano yung sa practice nyo. So ito po yung baseline inbound ko na pwede kong maibigay sa inyo na sana makatulong po. So ito po yung positioning natin. Kung nakikita nyo, si shooting guard yung aking inbounder. Sa team ko kasi always shooting guard ang inbounder. Napakalaking bagay po ito kasi yung mga players nyo ay hindi na nag-aagawan sa mga inbound. So kaya sa aking team ay always shooting guard talaga yung inbounder. Kung mapapansin nyo, magkaharap po dito si number 1 at si number 3, which is point guard at si wing position. Si power forward at si number 5 naman. So ang first option po talaga dito is si number 3, si wing. Pero para make sure na yung mga defender o yung mga dumedepensa sa team mo ay hindi nila mapapansin na si number 3 yung first option mo. So ganito po yung unang galawan. Si point guard position po ay iikot sa katawan ni number 3 papunta sa corner. Then si number 4 iikot naman sa katawan ni number 5 papunta sa ilalim ng ring. Again guys, yung paggalaw po ng mga players natin ay dapat nasa timing po. Binabasa po nila kung ano yung reaction ng depensa. So kunyari, ulitin ko. Pag-ikot pa lang ng point guard sa katawan ni wing position ay magre-react yan. Siyempre, pag nakalibre yan, pwedeng ipasa. Pero kailangan nyo muning sundin kung ano talaga yung option nyo. Pangalawa, ito yung magbibigay decoy. Si number 4 papuntang ilalim kasi usually pag baseline inbound nakatutok yung defender sa ilalim talaga. Din si center naman magbibigay pop out sa labas para sa safety pass kung sakaling wala na talaga mapasahan. Si number 5 at si number 1 yung mga safety pass dyan. Ito ngayon yung panghuli. Si number 3 po natin, para maging perfect yung baseline inbound natin, dyan po siya gagalaw pag nakita niya na nakarelax na yung depensa. So bababa siya, haharap sa lalapit ng konti sa inbounder, then magbi-beep cut. So itong si inbounder natin, pwede siyang mag-quick bounce na hindi nakaharap sa wing player. So doon po magiging perfect yung play natin sa inbounder. So ulitin ko lang po para hindi po kayo malito. Kailangan yung mamaster ng unang gagalaw po si number 1 papunta sa corner, followed by number 2 ikot sa katawan ni center position papunta sa ilalim, then si center for safety pass lalabas, then saka magre-react ngayon yung first option nyo sa baseline, which is itong wing. Lalapit sa inbounder, then mag quick B-cut, then quick bounce under the basket. So magbibigay po ako ng video para maintindihan nyo po kung ano talaga yung naging result sa mga ganitong play ko po. So yun po mga ka-prospect, kung napanood nyo, so sana nakatulong po yung video ko at baseline inbound ko na ibinigay ko po sa inyo.
At syempre, bago po tayo magtapos mga ka-prospect, please like and subscribe po sa akin channel para may marami pa tayong matulungan ng mga players in the future. Babushka!